Okay guys, samahan nyo naman ako ngayon. Napakakabit na natin ngayon yung binili nating exhaust sa Terminioni Philippines. Bali canister lang tong binili natin. Pakita mo ko muna sa inyo kung ano yung tunog ng stock sa ngayon. Tapos tignan natin mamaya kung ano yung magiging performance niya and also yung magiging tunog niya pag nakakabit na yung Terminioni exhaust. Dito sa Triumph 660cc natin na 3-cylinder mga sir. Testingin na natin to ngayon. So ganito yung tunog niya pag idle. So stock pang tambucho to sa ngayon. Kasi ito, take off na tayo. Medyo okay na rin naman yung tunog nito. Pero syempre mas okay pa rin pag naka-pipe. So far hindi naman ako nabibitin sa power nitong motor na to. Pero sabi nila, kapag ka nagpalit ka daw ng exhaust system, lalo na sa big bike, mararamdaman mo talaga yung increase ng power. And also mararamdaman mo rin kung sablay yung system mo. Bali, papakita ko rin sa inyo na mabilisan na process kung paano nila ikakabit pagdating natin dun sa Orion Philippines. Stay tuned! At nakarating na nga tayo dito sa Orion Muffler Shop dito sa Camias, Quezon City. May mga nakasabay din tayo like mga big bike, mga scooter. Basta ang tip ko lang sa inyo, magpa-appointment muna kayo bago kayo pumunta para sure na magagawa yung mga motor nyo. Meron din pala silang mga available na canister dito on their own brand para sa mga iba't ibang klase ng motor. Like ang balak talaga natin nung una is kumuha nung Tony version 2 na canister nila dahil ito rin yung madalas nating makikita ng mga kinakabit sa mga inline 3 at mga inline 4 na big bikes. At syempre, pag nagpagawa kayo dito, pwede nyo testingin niya isa-isa para makapili kayo ng pinakamagandang tunog para sa motorsiklo nyo. Bali, pumunta muna tayo sa office nila para magpa-quote kung magkano ba yung aabutin ng pagpapa-install ng dala nating pipe. At inumpisahan na nga nilang i-check at tanggalin yung full system ng stock exhaust natin. Bali, ang ipagagawa pala natin dito, ipapaputol lang natin yung bread box at ititira natin yung catalytic converter. At medyo nakatipid nga tayo ng oras dito dahil yung design ng motor natin, hindi mo na kailangan baklasin at iangat yung radiator para lang hugutin yung header sa engine. At dahil nga mga expert na sila at hindi lang nila isang beses nagawa tong mga gantong klaseng install, easy na lang sa kanila at walang hassle-hassle para hugutin yung buong exhaust system dito sa motorsiklo natin. Yan, bali tinanggal lang nila lahat ng mga tornilyo at na-observe nila na medyo maluwag nga daw yung mga pagkakahigpit ng mga tornilyo natin. Yan, at umpisahan nila lang paghiwalayin yung exhaust system between the bread box and the catalytic converter. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung difference ng bread box tsaka nung pipe na nabili natin. Malaki yung differential nila in terms of size at medyo magaang lang ng konti kumpara dito sa stock pipe. At ganyan na nga itsura ng Triumph 660 natin. Nagmukha na siyang enduro kapag walang tambucho. Dala rin pala natin yung top box natin para madali nating maiiwi yung bread box. At kung gusto nyo malaman kung saan ko pinagawa yung top box bracket ko, meron din tayong video related dyan. Kaya don't forget to like and subscribe. Bali yan, sinimulan na nilang gawa ng pattern yung link pipe na magdudugtong sa canister natin pati doon sa catalytic converter. Bali tanggal kabit sila ng headers tapos spot muna ng mga tubo bago nila i-full weld para magawa na rin nila ng mga bracket. Marami na naman magsasabi dyan, bakit hindi mo pa pinatanggal yung catalytic? Bali ang pinaka iniiwasan ko kasi is yung backfire. Sa pagkakaalam ko sa ngayon, wala pa rin kasing nagtutune ng Triumph 660 dito sa atin sa Pilipinas. Kaya para safe, dinisyonan ko na lang na i-stay yung catalytic converter. Comment pala kayo kung meron kayong kilalang nagtutune ng Triumph 660 dito sa atin sa Pilipinas. At pagkatapos nga nilang asintahin yung mga bali ng tubo at tupi ng bracket, ngayon pwede na nilang i-full weld. Kompleto rin pala sila ng mga gamit dito kaya nakakasigurado tayong pulido yung mga kalalabasan ng mga gawa. At siguradong walang singaw yung pagkaka-welding dahil mga stainless yung mga ginagamit nilang materyales. At yan, natapos na yung link pipe na nakakabit sa catalytic converter, inumpisahan na nilang ibalik ngayon yung header sa engine, tapos susukatin na nila yung bracket na paglalagyan ng canister. At kung mapapansin nyo, binalutan pa talaga nila ng tape yung carbon para hindi magasgasan. Inaantay na lang natin matapos yung pinakahuling bracket sa canister and then yung bracket para sa takip ng catalytic converter. At syempre yung panghuli, yung spring para sa exhaust para siguradong kapit na kapit at hindi malalaglag yung tambucho natin sa long ride. At yan, naikabit din. Konting punas-punas na lang at excited na ako ng mga time na yan para i-sound check yung bago nating tambucho. Yan. Okay, bomba! Okay,
Okay, natupad din ang pangarap na big bike. Nagtunog big bike din sa wakas. Yan ang resulta ng ating pinagagawa dito sa Orion, Philippines. Napa-Orion din natin ang ating Triumph 660. Yan, testingin naman natin sa daan. Okay, ito pala yung breakdown kung magkano yung nagastos natin sa pagpapa-upgrade natin ng exhaust pipe ng ating Triumph Tiger 660cc. Bali, unahin natin yung canister na Termigioni SO01 model na nabili natin sa Termigioni Philippines sa Facebook page nila is around 28,800. Bali, sale natin ito nakuha. Ang original price nito is usually naglalaro ng 36,000 pesos. So, medyo may nakatipid na tayo doon. And then, yung pagpapa-install naman ng pipe, bali, gumawa sila ng link pipe. And then, kasama na yung labor dun sa Orion Muffler Shop. Nag-cost naman siya ng around 6,500. Bali kung mapapansin nyo, nakakabit pa yung DB killer nung time na pinagawa natin to sa Orion Muffler Shop. Gagawa na lang natin ng separate video. Bali, tinanggal ko na yung DB killer ngayon. Medyo lumakas lang yung tunog. Hindi ko alam kung ano yung diferensya. Pero para sa akin, medyo nawala yung ibang klaseng tunog na naririnig ko kapag, lalo na pag naka-idle. Okay guys, nakikabit na ang Orion pipe natin. Ay, hindi pala. Ang Termigioni pipe natin. Tingnan natin ngayon. Salbahay na yung tunog. Woo! Sarap. Big bike na talaga siya mga sir. Natupad din ang pangarap na big bike. Dadar Show YouTube. Don't forget to like and subscribe. Sarap. Bali, nakalagay pala yung microphone dito sa helmet cam natin. Kung gusto nyo malaman kung paano natin sinetup to, panoorin nyo lang sa channel natin. Makikita nyo rin doon. Mukhang rinig na tayo sa kalsada. Saktong sakto lang yung tunog niya. Bali, nakakabit pa pala yung silencer sa ngayon. Hindi naman siya ganun kaingay katulad ng mga SC Project. Medyo ang laki ng pinagbago niya sa tunog. Tsaka doon sa performance, medyo ramdam ko rin. Mas lalo siya lumiksi. Medyo nakahinga-hinga na rin kasi yung yung tambucho. Pero ang ano ko lang dito, hindi ko lang masabi kung gumaang ba siya. Pero definitely gumaang ng konti. Sarap sa tenga, Termigioni Muñaño. Orion, maraming salamat sa quality na gawa. Totoo nga yung sinasabi, Papa Orion ka lang. Lalo kang gaganahan pumiga dito. Yun, no, hindi mo na kailangan bumusina, bombit lang. Ito mukhang tunog big bike lang siya, no? Sarap. Nakakatakot yung tunog. Nakakabigla. Ito na talaga yung bibigay niya talaga yung ligayang hinahanap ko sa pagmumotor. Sarap eh. Hindi na tayo mukhang e-bike. Okay mga sir, kung nagustuhan nyo pala tong video na to, don't forget to like and subscribe. Dadar Show YouTube sa Facebook tsaka sa YouTube. Okay, tapusin na muna natin to dito. Motovlog. Yes.